Gawin niyo po ito ha. Walang kinakailangang oven. Kalan lang ayos na. Bibili pa po kayo sa panaderya? Wag na. Gawin niyo lang at ang mapamura kayo. Ito po muna gawin natin ha. At palalamigin natin at patitigasin natin Ito pong aking binubuksan ngayon isang bloke po ng cream cheese. Yung cream cheese dapat malambot na. Ayos po ba yan? Dapat malambot talaga hindi galing sa refrigerator na naninigas. Huwag lang pong isa ang ilagay nyo. Gawin nyo pong 2 maliit na kahon ng cream cheese. O kayo na po bahala sa tamis Ito po yung asukal, kalahating tasa, yung measuring cup ng asukal na puti. Lagyan po natin ng konting vanilla kung gusto nyo. Lalagyan po natin ng ubi powder. 1, 2, o 3 kutsara po. Galing sa Pilipinas to tiyak meron sa inyo nito. Okay? Kung wala naman ito na lang pong pampakulay, ubi flavor. Lagyan nyo po. Bahala kayo kung gaano kadami. Kung gusto nyo matingkad ang kulay damihan nyo po. Ganiri po yun. Lalagyan ko po ng gelatin powder. 2, 3 kutsara po ng gelatin powder. Parang 3 pakete po yun. O para hindi po kayo mulito, 3 kutsara din po ng cornstarch ang ilalagay natin. 2, 3. Hindi na kayo malilito parehong 3 po yan. Ligisin po muna natin at hayaan natin magkasama-sama yung ating mga ricadong pinaghalo-halo. Ang mainam pa ilagyan na po natin ng gatas. 2 tasa po ito ng gatas. Kung gusto nyo gumamit ng nasa lata o kaya fresh milk, bahala po kayo, pwede pareho. Dahan-dahan po nating tunawin. Wala pa sa apo yan hinahalo pa lang natin. Tikman nyo na. Dini pa lang dapat ayos na po ang lasa ni Ray. Teka nga, ganito gagawin ko Isali na po natin dini. O tapos sinindihan ko na po yung kalan. Mahina lang po ang apoy. Didiretso ko na itong lahat ng ricadong pinaghalo-halo natin. Tutunawin po natin yung ating cream cheese. Tapos po halu-haluin nyo ng konti para tuluyang matunaw yung ating cream cheese. Kung malambot na po yung cream cheese na ginamit nyo, nung unang nagsimula tayo, sandaling-sandali lang po ito at nakita nyo yung natutunaw na. Kahit po katamtaman lamang ang apoy ng ating kalan. Papatayin ko muna sandali yung apoy at haharapin natin itong kabila. O magbati po muna tayo ng itlog. 2, 3 itlog po. Batihin po natin yan Dahan-dahan ko pong isasama din sa itlog yung konti nitong ating cream cheese ube. Tapos po ihaluin natin. Mainit pa po yung ating cream cheese ube, diba? So lulutuin ng konti yung itlog. Ganun lamang. Hindi po pwedeng pagbaliktarin Dapat yung ube ang ihahalo sa binating itlog, hindi yung binating itlog ang ihahalo dun sa mainit na ube. Dahil magkakaroon po kayo ng omelette nun. Yan ang tinatawag na tempering. Dahan-dahang hindi binibigla yung itlog na, naku, ano po ba ito? Napakainit, maluluto ka agad ako. Mali po yun. Dahan-dahan po nating isalin yung itlog, yung may itlog na ube. Dini sa ating kawali, sa ating kasirola. Mahina lang po ng apoy hanggang sa tuluyan ng maluto yung itlog at tuluyan ng matunaw yung ating cream cheese. Kung may bugal-bugal, pasensya na po kayo, hindi naman tayo gumamit ng oven. Ginagawan lang natin ang paraan to para naman yung mga kaibigan nating walang oven mag-enjoy sa ganitong klase ng minindal o matamis. Kung may oven kayo, wag ganito gawin nyo. Pwedeng-pwede naman po dahil ang lasa ay pareho din. Hindi na kinakailangan ng oven, basta halo po ng halo. Nakita nyo yung lumalapo. Papansin nyo ba talagang tuluyan ang natutunaw yung ating cream cheese. Tikman nyo kung ayos na sa inyo, patayin na natin yung apoy at isali na natin sa lyanera. O ito po muna dutin natin yung ating panglahok na ricado. Ilang piraso lang po nito ang gagamitin natin. 10 ni Re. Yun. Didikdikin po natin ito. Kung may bayuhan po kayo, mainam na bayuhan ang gamitin nyo. Kung wala naman ilagay nyo po sa plastic na ganiriya o pagulungan nyo po ng baso o boting bilog.
para po madurog. O kaya naman kung meron po kayo ni Ria, yung maliit na food processor, o di mas mainam po para talagang pinong-pino. At saka nyo, ganun. Tapos isalin nyo. Sandali po hindi pa tayo tapos dyan. May idadagdag ako. Harapin muna natin tong ating kalad. Ito na lang po ang gagamitin ko para makita nyo. Lagyan po natin ng mantikilya o cooking spray para hindi po manikit. Katapos diretso na po natin tong ating minindal. Itong ating panghimagas. Naku po, hindi na kinakailangan ng oven yan. Nakita nyo ba kung gaano kasimple at kaganda ang ating ginawang minindal? Huwag nyo munang daklutin at mainit at malambot pa. Takpan po natin at diretso na po sa palamigan. Lagyan natin ng konting Milo. O ngayon po, tingnan natin kung nabuo ito. Aba, tingnan nyo nga yan. Ang gagawin ko po gagamit ako ng maliit na kutsilyo at medyo iaangat natin. Baka kasi dumikit nakakahiya sa inyo pag dumikit. At tapos po hiwain nyo na kung anong gusto nyong hiwa. O yung pong isang slice kukunin na natin para maipakita natin. Buong buo, nakita nyo po ba yan? Yan po ang ating minindal ngayon. Tignan nyo nga. Sandali po, iuurong ko ng sandali at gagawin natin dalawa para makita nyo kung gaano buong buo. Nakita nyo po ba? Yan ang ating minindal. Huwag lang hindi matapik ng konting sorbete sa... Ayun, ganun. Yun kung ayos po ang laboratory nyo. Baka malimutan nyo po itong Milo nyo sa ibabaw. Ganon. Kayo na humatol. O tikman na po natin ang ating ube cheesecake with Milo Budbod. Buong buo Naku po, di siya masyadong matamis mga kaibigan. Ayos na ayos dun sa mga mataas ang asukal. Tapos may sorbetes pa, nilagyan natin ng Milo at saka Oreo. Ayos po ba? O isa pa. O bukas, iba naman. Sarapan po natin yung simple at kayang-kayang gawin sa bahay. Abot na abot pa ng bulsa. Ayos! Ron Bilaro po.